Ito ang unang pahina ng iyong kasunduan sa sinuportahang pagpapasya. Ang kasunduang ito ay ginawa batay sa mga elemento sa Welfare and Institutions Code. Ang unang bagay na gusto mong gawin ay ilagay ang iyong pangalan. Ibig sabihin nito ay sa iyo ang dokumentong ito. Sa susunod na bahagi, makikita mo ang 5 aspeto ng buhay. Maaring magpasya kang magkaroon ng higit sa 5 aspeto ng buhay o mas kaunti sa 5 aspeto ng buhay na nais mong magkaroon ng suporta. Ito ang iyong dokumento at maaari kang magkaroon ng kahit ilang larangan ng buhay na gusto mo. Puna ng iyong unang bahagi ng buhay sa number 1. Ang isang halimbawa ng aspeto ng buhay ay ang pagbili ng maramihan na lampas sa isang tiyak na halaga ng dolyar. Sa ilalim ng number 1, ilalagay mo ang pagbili ng maramihan na lampas sa isang tiyak na halaga ng dolyar. Ang susunod na linya ay nagtatanong tungkol sa mga uri ng suporta na ninanais. Dito mo sasabihin sa iyong mga taga-suporta kung anong uri ng suporta ang kailangan mo upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Halimbawa, kailangan mo ba ang iyong taga-suporta na magsaliksik tungkol sa paghahambing kung saan ka bibili? O baka kailangan basahin sa iyo ng iyong taga-suporta ang isang bagay o ipaliwanag ito na mas mabuti upang mas maintindihan mo. Ano ang kailangan mong gawin ng mga taga-suporta upang makagawa ka ng pinakamahusay na desisyon? Ang susunod na linya ay kung saan mo papangalanan ang taga-suporta na tumutulong sa iyo sa larangan ng buhay na ito. Ito ang ikalawang pahina ng kasunduang sinuportahang pagpapasya. Ang pahinang ito ay may mga pagkilala na maaari mong suriin kasama ang iyong mga taga-suporta. Mahalagang bahagi ito na dapat talakayin kasama ang iyong mga taga-suporta dahil kinukumpirma at nililinaw nito ang iyong mga larangan ng buhay, ang uri ng suporta na kailangan mo sa bawat larangan ng buhay at kung sino ang susuporta sa iyo sa bawat larangan ng buhay. Ang seksyon ng pagkilala ay malinaw ding nagsasaad ng mga tuntunin ng iyong kasunduan. Nakalagay dito na maaari kang magsumite ng ulat sa Adult Protective Services kung naniniwala kang ikaw ay napabayaan o inabuso. Nakalagay doon na pag-aaralan ninyo ang kasunduan tuwing ika-2 taon at babaguhin ito kung kinakailangan. At higit pa rito, tinutukoy nito ng mga petsa kung kailang magiging epektibo ang kasunduan na hanggang sa ito ay matapos o wakasan. At inililista nito ang mga dahilan kung bakit ito maaaring wakasan. Dahil ang dokumentong ito ay ganap na nakabatay sa iyong mga desisyon at mga pagpili, ipinapakita ng larawang ito na ang dokumento ay dapat na kusang loob na pasukin ng parehong kliyente at ng mga taga-suporta. Kinikilala rin ito ang dokumento ay maaaring tapusin anumang oras. Makikita mo sa ikalawang talata na ito ay nagsasaad at ipinapakita na ang pagtatapos ng kasunduang ito ay hindi kinakailangan nakasulat lamang. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng pagpunit ng papel, pagbura nito, pagkansila, pagguhit ng linya sa papel o anumang iba pang palatandaan na nagpapakita na nais mong tuluyang tapusin ito. Sa ibaba nito, makikita mo ang isang opsyon na lagyan ng check ang kahon kung ikaw ay naglalakip ng mahalagang legal na dokumento sa kasunduan sa sinuportahang pagpapasya. Kasama rito ang mga bagay tulad ng power of attorney. Sa ibaba nito, makikita mo ang pagkakataon para sa iyo bilang individual na permahan ang iyong pangalan pati na rin ang petsa at may lugar para sa 2 saksi upang kumpirmahin na ito ay kusang loob kaya't nagiging isang legal na dokumento. Mayroong iba't ibang paraan upang gawing opisyal na legal na bisa ang kasunduang ito. Isa sa mga paraan ay maaari mong papirmahan ang dokumentong ito sa harap ng isang notaryo publiko na magpapatunay na pinirmahan mo ang dokumento ng kusa o sa harap ng 2 saksi na hindi nakapangalan sa kasunduan na kailangang pumirma rin sa dokumento upang patunayan na nakita nilang pinirmahan mo ang kasunduan ng kusa. Ilang bagay na dapat malaman tungkol sa mga individual na saksi sa iyong pagpirma nito. Ang mga taga-suporta ay hindi maaring maging individual na saksi sa pagpirma. Ito ay upang maiwasan ang conflict of interest at matiyak na ang iyong mga pagpili ay talagang kusang loob. Isang bagay na dapat tandaan ay maaari talagang pumirma at maglagay ng petsa ang iyong service coordinator bilang saksi. Ang kasunduan ay hindi wasto maliban kung ang iyong pirma ay tumutugon sa isa sa mga kinakailangang iyong bilang isang saksi. Suportadong kasunduan sa paggawa ng desisyon, pagkilala at kasunduan ng taga-suporta. Gagawin ng mga taga-suporta ang lahat ng mga sumusunod. Suportahan at ipatupad ang direksyon, kagustuhan at mga prioridad ng nakatatandang may kapansanan. Igalang ang mga halaga, paniniwala at mga kagustuhan ng nakatatandang may kapansanan. Kumilos ang tapat, masigasig at may mabuting loob. Kumilos sa loob ng saklaw na itinakda ng nakatatandang may kapansanan. Panatilihin ang pagiging kompedensyal ng anumang impormasyong nakuha
makakuha ng isang taga-suporta, maliban kung hayag ang pinahihintulutan ng nakatatandang may kapansanan ang pagbubunyag nito. Ang isang taga-suporta ay hindi dapat pilitin ang nakatatanda na may kapansanan, gumawa ng desisyon para sa o sa ngalan ng nakatatanda na may kapansanan, pumirma ng mga dokumento sa ngalan ng nakatatanda na may kapansanan, kumuha ng impormasyon na hindi makatwirang may kaugnayan sa mga usaping kung saan humingi ng tulong ang nakatatanda na may kapansanan, at hindi dapat gamitin o isiwalat ang impormasyon para sa anumang layunin maliban sa pagsuporta sa nakatatanda na may kapansanan. Lumahok sa anumang mga desisyon sa buhay kung saan sila ay may conflict of interest. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa anumang desisyon kung saan ang taga-suporta ay may pinansyal o iba pang konkretong interes sa kinalabasan. Ang taga-suporta ay nasasaklaw ng umiiral na mga obligasyon at pagbabawal na naaangkop sa ilalim ng batas na nagpoprotekta sa mga matatanda na may kapansanan. Ang mga individual ay hindi dapat mapili bilang taga-suporta o magpatuloy bilang taga-suporta ng isang may sapat na gulang na may kapansanan sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon. Ang nakatatanda na may kapansanan ay dati nang nagsampa o nagsasampa ng reklamo laban sa taga-suporta sa ilalim ng Elder Abuse and Dependent Adult Civil Protection Act. Ang nakatatandang may kapansanan ay nakakuha ng utos ng proteksyon laban sa pang-aabuso laban sa taga-suporta. Ang taga-suporta ay nasasaklaw ng isang sibil o kriminal na utos na nagbabawal ng pakikipag-ugnayan sa nakatatandang may kapansanan o nasasailalim sa isang restraining order kaugnay ng nakatatandang may kapansanan. Ang taga-suporta ay inalis bilang tagapangalaga ng nakatatandang may kapansanan batay sa mga natuklasan na hindi nila isinagawa ang pinakamabuting interes ng kanilang pinangangalagaan. Ang taga-suporta ay napatunayang may pananagutang kriminal, sibil o administratibo para sa pang-aabuso, pagpapabaya, pagmamaltrato, pamimilit o panlilinlang. Sa kasunduan sa sinuportahang pagpapasya, mayroon kang pahina ng lagda kung saan nakasaad na ako ay sumasang-ayon, na aking nabasa, naunawaan at sumasang-ayon sa lahat ng nasa itaas, at na natutugunan ko ang mga pamantayang inilalarawan sa Section D sa itaas upang kumilos bilang suporta para kay iyong pangalan sa mga larangan at paraang nakasaad sa kalakip na kasunduan sa sinuportahang pagpapasya. SDM Talasalitaan. Ito ay isang listahan ng mga salita na kasama sa SDM na kasunduan upang ang lahat, ikaw, ang iyong mga taga-suporta at sino mang maaaring magbasa ng kasunduan ay alam at maaaring magkasundo sa ibig sabihin ng mga ito. Magsimula tayo sa adultong may kapansanan. Ito ay nangangahulugang isang adulto na may anumang kapansanan, kabilang ang isang nakatatandang adulto na may kapansanan o kapansanang may kaugnayan sa edad. Ang kapansanan ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa intelektual o pangkaunlarang kapansanan, kapansanang kognitibo, mga kapansanan sa komunikasyon, psikayatrikong kapansanan, pisikal na kapansanan, pandamang kapansanan, kapansanan sa pagkatuto, demensya, kapansanang kognitibo, Alzheimer's disease, pangunahing neural na kognitibong karamdaman o malalang sakit o kondisyon. Ang desisyong pangbuhay ay nangangahulugan ng anumang desisyon na nakakaapekto sa adultong may kapansanan. Kabilang ngunit hindi limitado sa desisyon ukol sa anumang medikal, psikolohikal, pinansyal, edukasyonal, tirahan, pag-akses sa mga serbisyong nakabase sa tahanan at komunidad, panlipunan, sexual, relihiyoso o usaping panghanap buhay. Maaring kabilang sa suporta, ngunit hindi limitado dito ang pagtulong sa adultong may kapansanan na makakuha at makaunawa ng impormasyon na may kaugnayan sa isang mahalagang desisyon sa buhay, pakikipagkomunika ng mga desisyon sa iba, at pagtulong sa individual upang matiyak na iginagalang ang kanilang mga kagustuhan at desisyon. Ang supported decision-making ay nangangahulugang isang individual na proseso ng pagsuporta at pagbibigay akomodasyon sa isang adulto na may kapansanan sa pag-unlad upang mapahintulutan silang gumawa ng mga desisyon sa buhay nang hindi hinahadlangan ang kanilang sariling pagpapasya.
Ang kasunduan sa sinuportahang pagpapasya ay nangangahulugang isang voluntaryong nakasulat na kasunduan na isinulat sa payak na wika na madaling maunawaan ng nakatatandang may kapansanan at alinsunod sa mga seksyon 21005. Ang isang kasunduan sa suportadong paggawa ng desisyon ay dapat lagdaan alinsunod sa Subdivision B na mga seksyon 21005 at maaaring bawiin ang pagsalita o nakasulat sa anumang oras ng alinmang panig. Ang isang kasunduan sa suportadong paggawa ng desisyon ay maaaring maglaman ng mga larawan. Basahin ng malakas o i-record sa video o audio bilang karagdagan sa nakasulat na bersyon. Panghuli, ang taga-suporta ay nangangahulugang isa o higit pang mga adulto na tumutugon sa mga kinakailangan sa mga Section 21002 at na pumapasok sa isang kasunduang suportadong paggawa ng desisyon upang tulungan ang nasa hustong gulang na may isang kapansanan gumawa ng mga desisyon. Maaaring pumili ang isang adulto na may kapansanan na pumasok sa isang kasunduan para sa suportadong paggawa ng desisyon kasama ang isa o higit pang napiling taga-suporta. Maaaring kabilang sa suporta, ngunit hindi limitado dito ang pagtulong sa adultong may kapansanan na makakuha at makaunawa ng impormasyon na may kaugnayan sa isang mahalagang desisyon sa buhay, pakikipagkomunika ng desisyon sa iba, at pagtulong sa individual upang matiyak na iginagalang ang kanilang mga kagustuhan at desisyon. Ang isang adulto na may kapansanan ay may karapatang magsama ng isa o higit pang ibang adulto, kabilang ang mga taga-suporta, sa anumang pagpupulong o talakayan o lumahok sa anumang nakasulat na komunikasyon. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa mga individual na pagpupulong sa pagpaplano na kinakailangan ng batas ng estado o federal, mga pagpupulong para sa pagpaplano ng serbisyo at pangangalaga, mga pagpupulong para sa pagpaplano ng paglabas, mga pagpupulong kasama ang mga tagapagkaloob ng serbisyong pangkalusugan at mga individual na nagbibigay ng serbisyong panuluyan o pangmatagalang serbisyo at suporta at komunikasyon sa bangko, institusyong pinansyal o tagaplano ng pananalapi. Maaring ipihayag ng isang adulto na may kapansanan na nais nilang magkaroon ng isa o higit pang mga adulto na dumalo sa isang pagpupulong o talakayan o lumahok sa anumang nakasulat na komunikasyon sa pamamagitan ng pasalitang pahayag, kilos o anumang pandagdag o alternatibo na paraan ng komunikasyon na ginagamit ng adulto na may kapansanan. Maaaring tumanggi lamang ang isang ikatlong partido sa presensya ng isa o higit pang mga adulto kabilang ang mga taga-suporta kung may makatwirang paniniwala ang ikatlong partido na may pandaraya, pamimilit, pang-aabuso o iba pang aksyon mula sa mga individual na hinihiling na isama na kinakailangang iulat ng ikatlong partido alinsunod sa Elder Abuse and Dependent Adult Civil Protection Act. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa kasunduan sa sinuportahang pagpapasya. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong service coordinator kung mayroon kang anumang mga katanungan.